Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos ang game ng Lakers at ng Dallas Mavericks noong nakaraang linggo ay na-pick up nga ng legend sound ang sinabi ni Luka Doncic kay Daniel Gafford na we will play again at nagtawanan sila matapos ito. Well, hindi nga ito malayo sa katotohanan mga kaibigan, lalo na't kitang-kita naman kung paano in-elevate ni Luka ang level of play ni Gafford sa Mavs noon gamit ang kanilang mga pick and roll plays. Si Gafford nga ay kaedad lang din ni Luka Doncic at mapasok pa lamang sa kanyang prime. Subalit matapos ang season na ito ay may isang taon pa nga sa kanyang kontrata si Gafford at matapos ito ay free agent na siya. Kung sakali man nga na lumipat siya sa Lakers kapag free agent na siya o kaya naman baka nga regaluhan na naman ni Nico Harrison si Rob Pelinka ng player at i-trade si Gafford patungo sa Lakers, solid core nga ito ni Luka Doncic, Austin Reeves, Rui Hachimura at Daniel Gafford na lahat ay may edad na 26 o 27 years old sa ngayon. Ang tanong lamang dito ay may Jackson Hayes na nga ang Lakers at 24 years old pa lamang na basically ay same ang playing style kay Daniel Gafford. Gugustuhin nga ba ng Lakers na magkaroon ng dalawang player na pareho ang style of play o mas gugustuhin nila ng versatility sa center position na may isang run and dunk player na tulad nila Hayes o Gafford at isang modern big man na may soft touch at tira sa labas for pick and pop situations. Nakita nga natin ang impact ng floater ni Zubac sa mga pick and roll nila ni James Harden na hindi natin nakikita noon kay Clint Capela na panay dunk lang ang alam. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa play-in matchup ng Dallas Mavericks at ng Memphis Grizzlies. Kung ikaw ay fan ng Grizzlies ay isa ka nga sa mga magsasabi na talagang hindi patas o hindi nagme-make sense ang play-in tournament. Dahil kung titingnan natin ang record ng Memphis Grizzlies, ito ay 48 wins and 34 losses. Habang ang Dallas Mavericks naman ay 39 wins and 43 losses. Siyam na game nga ang pagitan nila. Kung i-count mo nga ang panalo ng Mavs kahapon at talo ng Grizzlies sa Warriors ay 8 games. At matapos lamang isang game ay pwedeng mabaliwala ang 8 or 9 game advantage na ito ng Memphis Grizzlies. At mukhang tama naman in this sense at hindi nga ito patas. Kung 1 or 2 or 3 games lang nga ang pagitan ay understandable ito. Subalit kung 9 games nga ang pagitan at isang talo lang ay automatic na aabante na ang kabilang team, kawawa nga talaga ang Grizzlies in this case lalo na't game time decision pa nga si Ja Morant na may injury sa kanyang ankle. So bakit nga ba gumawa ng play-in tournament ng NBA in the first place? Obviously, it is a business move. Dahil sa agawan nga ang mga team sa 6 to 10 spots ay mas nagiging interesting ang mga huling game ng season. Kung doon nga ito malamang 20 or 30 games bago matapos ang season kung wala din naman play-in tournament, ang 9th and 10th seed team ay magtatanking na lang. Ibig sabihin bababa din nga ang ticket prices. Isa pa ay dahil important game nga ito ay mas tataas lamang ang ticket prices at additional storylines nga ito para sa NBA media, mapa ESPN man yan, CBS Sports, Yahoo Sports o iba pa. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?